Ewan kung bubuhay pa ito. At bawal na rin pong pumasok ang mga hindi taga roon. Sa mga nagtatanong naman po kung nasaan na si Nini Ann, at napapahiya ako ng ilang beses sa inyo na ilang beses nyo na sa akin sinabi tama na, pero sugod pa rin ako ng sugod. Baka harangin din yan, bawal pumasok. Luto na kaya to, kabsat? Buksan natin. Mga kakapsat, pupunta pa sa labas, gumagawa ng taniman ng sitaw para may panggulay ulit tayo. Yung sitawan, yung puno, gagawa ng lupa, yung mataas para yan, ito yung pagtataniman ng mani sitaw. Arito, ganda na. Ang daming naman yung mga papaya. Oh, yun oh. May inog na. Yan po mga kapsat, tapos na po yung ginagawa natin ng pinagtataniman ng sitaw hanggang doon, tapos paganto naman yan. Yan mga kapsat, makatanim tayo ng sitaw. Dito tayo magkasimula. Ewan kung bubuhay pa ito. Siguro, pero noon ganito buhay pa rin. Ewan kung gumana yung natin. Pero may sa kabila pa. Hindi pa nataniman eh. Kaya kailangan din lang taniman. Pero kahit parang matanda na rin. Ay, may laman pa oh. Tapos to. Tapos na yung patataniman natin. Makakain na. Gutom na kasi. Nandito na po kami sa farm. Nagtesting ako kanina mag-vlog na nakamotor kung mauga to kakabsat. Parang mauga. Ngayon magsisinigang po kami. At si Kuya Rasid, kagabi hindi namin siya nahantay kasi gabi na. Gagabihin din ako sa trabaho. Kaya yung vlog niya, ngayon ko palang makikita. At may balita kakabsat. Pasensya nyo na muna yung mukha ko kakabsat ha. Kasi sobrang init ngayon. Di ako nag-ano ng mukha ko. Pawis na pawis. Naalala niyo po kakabsat yung kinuwento ko sa inyo nakaraan na kinuwento ni Lolo. Nung nandun tayo sa baba ng Mayba na haharangan na. Kahapon, pagpunta ni Rasid nung maga, wala pa yun. Nung pag-uwi niya ng hapon, kaya medyo ginabi din siya, may harang na. Tapos hindi na po siya pwedeng mag-vlog doon kakabsat sa looban doon. At bawal na rin pong pumasok ang mga hindi taga roon. Depende kung papapasukin nung isang parang siya na yung kakabsat nang haharang sa mga tao na gustong pumunta doon. Wala naman sa restriction ng sablayan na harangan yon. Siya lang ang naghaharang doon kasi daw may gagawing daan. Kahit si Kuya Rasid na lulungkot kasi hindi niya mapapakita sa inyo yung tataniman nating mani. Pero at least kabsat, napakita niya kung saan lugar at kung gaano kalawak yung magiging manian doon.
So, yun lang po. Nakwento lang po namin kasi baka magtanong kayo sa mga susunod na panahon na bakit hindi na siya nagbablog sa Mayba. Sa mga nagtatanong naman po kung nasaan na si Nini Ann, marami na kasing nagtatanong kaya dito ko na lang sasagutin. Hindi na ako magsasagot sa mga comments para isahan na lang. Si Nini Ann po ay matagal na pong umalis. Yung last na vlog natin ay yung nagpagupit siya no de. Ititinda ng ano? Nagtinda tayo. Hindi, may mahaba pa yung buhok niya nun eh. Yung nagpagupit siya. Kung ano po yung dahilan, hindi ko na po dito sasabihin pa kasi same story lang kakabsat. Kung hindi nyo na po siya nakikita dito, ay wala tayong magagawa. Tanggapin na lang po natin na hindi talaga ma-appreciate at hindi kayang mahalin yung kung ano yung binibigay natin sa kanya. Parang ganyan. Alam mo kung may magtatanong dito, bakit umalis? Anong nangyari? Load kayo. Parang looping lang yan. Wag na kasi nangyari na yung dati, ganun pa rin kakabsat. At sila Rasid nandito pa rin naman. Si Utoy nandyan, kaya go, tuloy lang ang buhay kakabsat. Nasaan si Nini? Nakita mo? Nasa Mayba. Hindi umakit ng bundok, umuwi na. Kakawi lang. Sa Mayba pa rin. So, yun kakabsat. Hindi na siya nag-aral, ano? Tumigil na. Hindi na. Ayun. Tapos Kasi, ha? Sinansi. Saan? Hindi niya rin tinanggap sa School? ALS. Hindi tinanggap sa Alansi. Ayun, naloko-loko na yung buhay. Dalawa na silang himinto. Hindi tinanggap? Naka-enroll daw po sa national. Oo, yun yung sinasabi natin. Kung naka-enroll ka sa school at magsasabay mo yung ALS, hindi pwede. Kailangan mong mamili. Minahal namin siya na hindi iba sa amin. Pero, ganun talaga kakabsat. May mga pagkakataon na yung hindi pwede dapat. Pero, kailangan maging pwede. Hindi pwede yun sa amin. Parang gulo ng paliwanag ko de. Kasi syempre babae siya kakabsat. Lalo na sa akin. Triple ang pag-iingat dahil hindi namin siya anak. Wala yun ang gusto niya. Close chapter na po tayo dito kasi napapagod na rin ako kabsat at napapahiya ako ng ilang beses sa inyo na ilang beses nyo na sa akin sinabi tama na pero sugod pa rin ako ng sugod. Syempre sa camera okay tayong lahat. Titiisin mo kung ano man yung nararamdaman mo, yung mga problema mo. Syempre, alangan namang isama mo dito sa vlog na malungkot ka, nagagalit ka. Syempre, papakita mo, masaya ka pa rin, kahit ano man yan. Pero, sa likod ng camera, syempre, may mga personal din kaming, buhay. Sana po kakabsat, maunawaan ninyo ang mga sitwasyon namin ngayon. At lalong-lalo na kay Nini Ann sa kanyang pagkawala dito sa poder natin at saka syempre hindi nyo na siya makikita sa vlog ay tanggapin na lang po natin na ganun talaga ang buhay. May dumadating, may umaalis, diba? May nawawala, may bumabalik. Kami naman po kakabsat, si Rasid nga ilang beses na po yung umalis pero yan nandito na naman. Baka umalis ulit. Tinanggap na naman namin. Lalo na si Nini Ann, napamahal sa amin, napamahal kay kuya niya. Siyempre, nakita nyo naman kakabsat kung paano namin siya inaasikaso simula-simula nung pagdating. Ito, si Rasid, nag-sermon ako kay Alan kagabi kasi gabing-gabi na, wala pa to. Kung napano sa kalsada yan, sinong masisisi? Siyempre kami, problema na naman yan. Kaya, hirap kakabsat. Lalo na hindi namin sila anak, siyempre kami ang sisisihin ng magulang kung ano man yung mangyayari sa kanila. Pagtiyagan na lang po kami ni Rasid. Pagtiyagaan nyo na lang daw sila ni Rasid. Hanggang nandito pa, mamaya bukas magbago na isip. Wala na tayong magawa. Suportahan ninyo na lang po kami kakabsat. Nakalimutan ko yung bibigay kay Utoy sa dami na iniisip namin. Si Seth nga, suko na. Nandito si Seth lagi, kakabsat. Sabi niya, wala talaga tayong magagawa ate. Sabi niya, ganun na daw talaga siya, hindi na siya magbabago. So, siyempre, pag nasa ibang lugar tayo, nasa ibang poder, kailangan natin makisama. Lalo na kapag ganyan, nag-aaral, makisama. Sa mga nagsasabi naman po na baka hinihigpitan, talaga, hinihigpitan po talaga namin. Kasi, hindi namin siya anak. At saka babae po siya, buti kung lalaki siya. Kung ano man po ang mangyari, tabi-tabi, siyempre kami ang masisisi.
Talagang maghihigpit kami. Aral bahay ka lang, aral bahay, walang kasamang barkada bulakbol. Sinasabi ko na sa inyo, totoo, hindi pwede sa amin yung ganun. Kasi nung ako naninirahan sa iba, nangatulong ako habang nag-aaral. Wala, hindi ko naranasan magbarkada. Sa school lang, barkada lang sa school, pero yung maglalakwa tsaka kung saan-saan. Kakabsat, sana po ay maging close na po tayo sa ganitong usapin kasi pag naiisip ko yan ay nahihirapan din po ako at nai-stress ako, kakabsat, sa mga... Naalala mo pa rin. Oo, syempre. Mahal natin yun, napamahal. Di naman pwedeng lagi tayong magpapasensya, kakabsat. Kailangan kung sino ang may goal sa buhay, magtsatsaga ka talaga at makikisama. Sabi nga ni Ena, nung umuwi siya, sabi, bumalik ka ng linggo. Nung time na naaawa, wala na siya. Bumalik ka ng linggo ha, ituloy mo yung pag-aaral mo. Kabsat, hindi namin siya pinabayaan, pinababalik siya ni Enan para tapusin yung pag-aaral niya, pero hindi na siya bumalik. Kaya hanggang dito na lang talaga yung ating magagawa at na tayo, move on. Mag-move on na lang po tayo. Siyempre po, kakabsat, nakakalungkot din na yung mga nag-idolize kay Nini, sasabihin sa amin na hindi na sila manonood. Siyempre, nakakalungkot din po yun. Pero wala naman po kaming magagawa kung yun po yung inyong kagustuhan, yun yung gusto ninyo. Siyempre, pinapanalangin pa rin namin na sana magstay po kayong lahat. At nagpapasalamat kami sa lahat ng inyong mga suporta at oras na binibigay sa amin. Mga kakapsat, abangan ninyo yung susunod naming gagawin. Magbablog ka pa rin kahit na pinagbawalan na doon. Oo. Ayun. Pagpatuloy. Pagpatuloy ang buhay, walang titigil, walang susuko. Anyway, kakain na tayo. Kakabsat, meron po kaming kamote dito. Sabi ni Alan, anong kamote daw ito? Sabi, yan yung hinukay namin sa alag, yan yung itatanim natin. Doon sa may gilid. Kamote ito. Oo. May ganyan kayo? Wala kami. Yan ang magandang klase ng kamote. Yan ang tinda sa Maynila. Kakabsat, may naririnig kasi kaming tumutunog. Alam niyo yung parang iniipit na boses ng mga manok, palaka, ibon. May ahas. Ibig sabihin, kinakain niya. Wala na, Rasid, nalunok na. O kaya napuluputan na. Somewhere dito sa may manukan, dapat magamasan pala natin yan. Yo, kakabsat, tapos na kaming mananghalian. At may pupuntahan daw sila, Rasid, at pupunta sila sa Marabong. May kukunin sila. Tayo naman, bago umuwi, pero mamaya pa sila at mainit. Bago tayo umuwi, puntahan muna natin yung inaalagaan nating bitot. Init, gas. Init, sobra. Kung kamusta na ba sila at kung nandun pa sila. Yan natin. Sobrang init, kakabsat ay. Negative. Mayroon pa. Ano ay tsura? Ente. Nakikita yung nanay? Oh. Bagte. Yung nandun. Kapag may mga nagalipad-lipad, ibig sabihin nandyan sila. Oo. Yan. Lumalipat tapos babalik. Babalik. Wala pa kasing mga, ngayon yung bulaklak. Lalapit ko kayo, kakabsat, doon sa inahin. Ayan po sila, kakabsat. Sabi ni Sir Joey Coloma kung nandyan pa daw ba yung reyna nila. Reyna ang tawag nila doon sa tawag nyo, Rasid, na inahin. Ayan po sila, reyna daw. Nandyan sila sa pinakabungad. Ba't nandyan sila sa bungad, Rasid? Parang may nakabantay din. Security guard? Oo. Baka harangin din yan, bawal pumasok. Hindi pwedeng pumasok, bawal. May ginagawa kaming anomalya sa loob, kaya bawal kayong pumasok. So, ilang buwan pa hintayin natin. April pa yan, no? Kung kailan ang harvestan ng pulot, doon din yan magkakapulot. May pakil tayo, kuya, oh. Pakil yan? Hindi, sabi niya. Saging yan? Sulo? Pakil? Tinan mo yung dahon. Nagtubo lang siya. Nagtubo lang, oo. Kakabsat, magtatanim kami dito ng isang hilerang talong kasi may talong doon. Dito na lang namin ilalagay kasi baka mamatay pag sa labas, sobrang init. Dito naman, maiinitan pa rin naman sila. Pero lilinisin pa namin ito, isang guhit na ganyan. Baka sila, Rasid, na lang ang makakasama nyo kasi baka gawin nila wala pa kami dito. Nasa kanya naman yung camera. Sila na lang.
Baka mamayang hapon o kaya bukas ng umaga, bala na lang sila kabsat. Content naman ni Rasid yan. Ano kuya? Ano to? Tatanggalin na natin to. Ha? Kuya, di ba tinanggalan na natin to? Ito yung gamitin nyo na pangtakip pag may itatanim kayo sa labas. Yan ang puputulan. May bulak-lak yung lato. May? Hindi. Yung ubi, bumubulaklak. Eh, ano ibig sabihin? Magkakabunga. Magkakalaman. Ay, meron na oh. Ayun oh, dami oh. Ay, yun yung pala. Oo, dami. Yan huhukayin natin sa ano. Panghalaya natin pag sa Pasko. Pwede na yan ano. May laman na. Saan? Meron din dyan? Saan? May tanim pala tayo dyan? Nagtanim. Sino kayo nagtanim dito nun? Parang naglabas na. Naglabas. Tinan nga daw natin, kuya. May ubi na kami dito. Baka kahoy yan. Puti? Bakit puti? Ubi na puti, kakabsat. Sure ka, ubi yan? Baka ligaw na ubi. Ano tawag dyan? Sayon? Lusigan? Lusigan naman. Bakit nagkaroon tayo ng lusigan dito, be? Ito po kakabsat kasi ay kulay puti na ubi. Ang tawag nila Rasid ay lusigan. Sa amin naman yung violet. Wild ano to? Wild ube. Kalain mo yun, nagkaroon tayo nito dito. Paano kaya nagkaroon yun dyan? May ugat. Kaya Naglabas na. Oo. Di ba Toy, sa inyo maraming ganito sa Turawan? Opo. Maghukay tayo next time ng ganun. Ube. Yan mo na kuya. Baka mamatay. Oo. So, yung kakabsat, tayo po ay lalarga na to uwi. Sila Rasid magpapahinga muna, matutulog. Mamaya-maya lalabas sila. At sila ay pupunta ng Marabong. Ngayon, nagpaplano na lang kami para sa talungan dito. May titibain na naman tayong saging soon. Malapit na to. Nandun sa labas yung isa. Dun sa kabila. Ayos ah. Ay, meron na naman tayong bagong ano kuya oh. Kaso. Yun. Ano yan? Tapos na yung puso niya. Tapos na po. Tapos na. Pwede nang kunin. So, ayun lang. Ang ating paligid ay medyo masukal na naman. Pakabilis ang mga damo. Lumaki. Meron kami ditong rambutan o nabuhay ng laki ng dahon. Di ba dyan din maraming nagkukunang bukat? Saan? May avocado dito? Mayroon? Malaki? Asan? Nagtubo na yung avocado. Malaki na no. Sa gilid ng bukod. Yan yung buto. So yung galing kay... Ako kay Pitik. Kay Pitik yun. Yan. Okay lang. Yung saging matagal pa. Ilang linggo pa kaya ang saging natin? 2 linggo. Hindi ko kabisado yung... Hindi mo kabisado mga saging. Tayo na. Yung mangga natin malapit na mamunga. Sarot. Yan ang mangga. Hoy, mangga nyo yan Rasid. Yan yung matamis. Yan yung matamis na mangga. Nagtan na yan. 2 taon mahigit. Dinilig-diligan namin yan noon ni kuya mo para lang ma-survive. Nagtanim na sila Rasid doon sa labas ng sitaw. May bunga na naman yung kalabasa namin. Tayo na. Ay, tignan ko pala yung inihaw natin kamote bago tayo umuwi. Ay, luto na kaya to kabsat. Buksan natin. Ano yan? Kamote na inihaw. Aroy, wala nang laman B. Sarap. Lan, liga na lan. Nihaw na kamote. Nasobrahan kami kakabsat. Sa kakanood namin. Nanonood kasi sila Rasid kanina. Napabayaan na namin. Nakalimutan namin yung kamote. Ihaw naman siya. Madumi yung kuko ko at nag-ano ako ng kamote kanina talbos. Yung dagta niya mancha kasi kakabsat. Di ba ang tawag dyan? Sweet potato. Sarap pa.
Malamang din. Tamis, boy. Matamis. Ha? Mahap. Matamis? Hindi naman. Ingat kayo Rosida sa pagmotor ha. Pagka bagalan nyo lang magpatakbo. Toy, bagal-bagalan lang. Oh, sige, mag-ingat kayo. Hanggang dito na lang yung vlog kabsat. Uwi na tayo. Bye-bye. Salamat po sa panonood. Naglabasan yung kanyang mga labuyo. Mainit po kasi ang hirap kumilos. Sobrang init.